Dalawang bagong impeachment complaint, parehong laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong, simula pa lang ba ito o maulit na naman ang isang kasong hindi kailanman umabot sa Senado? Sa video na ito, himayin natin kung ilan ang kasong naisampa, sino ang mga nasa likod nito, at ang pinakamahalagang tanong sa lahat. May tsansa ba talagang ma-impeach si VP Sara Duterte o isa lang itong ingay sa politika? Manood hanggang dulo, dahil dito nagtatagpo ang batas, kapangyarihan at politika. Ilang impeachment complaint ang naisampa laban kay Vice President Sara Duterte? Sino ang naghain? At may tsansa bang umabot ito sa Senado? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa video na ito, linawin natin ang isang mainit na tanong sa politika ngayon. Ilang impeachment complaint na ba ang naisampa laban kay Vice President Sara Duterte? Sino-sino ang naghain ng mga ito? At higit sa lahat, may tsansa ba itong umabot sa Senado? Simulan natin. Ilang impeachment complaint ang naisampa? Noong Pebrero 2, 2026, dalawang bagong impeachment complaint ang opisyal na naisampa laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Mahalagang tandaan, hindi ito extension o revival ng lumang kaso. Ito ay bagong set ng impeachment complaints na inihain pagtapos lumampas ang one-year constitutional ban sa muling paghahain ng kaso laban sa parehong opisyal. Ibig sabihin, legal at pinapayagan muli ng konstitusyon ang paghahain ng panibagong reklamo. Sino ang mga naghain ng impeachment complaints? Ang mga bagong reklamo ay hindi mula sa mga kongresista, kundi mula sa mga civil society groups, mga progressive at activist organizations, ilang non-government organizations. Sila ang unang gumalaw upang muling buhayin ang proseso ng impeachment laban sa vice-presidente. Ano ang nilalaman ng mga paratang? Bagamat iba-iba ang detalye ng bawat reklamo, umiikot ang mga paratang sa mga sumusunod. Korupsyon at misuse ng public funds, pag-abuso sa kapangyarihan, pagbabanta at pananakot sa mga kritiko at opisyal, obstruction o panghihimasok sa mga investigasyon ng Kongreso. Marami sa mga alegasyong ito ay kahawig ng mga naunang paratang, ngunit ngayon ay muling inihain sa ilalim ng bagong legal na panahon. Ano ang susunod na proseso sa Kamara? Pagkatapos may sampa, hindi pa automatikong impeachment trial agad ito. Ganito ang proseso. 1. Tatanggapin muna ng House Secretariat ang reklamo. 2. I-refer ito sa House Committee on Justice. Doon, susuriin kung makalusot sa komite, dito na papasok ang politika. Paano ito makaabot sa Senado? Para direktang umusad sa Senado, kailang pirma ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Kapag nangyari ito, automatic na impeached ang opisyal at Senado na ang kikilos bilang impeachment court. May tsansa bang umabot ito sa Senado? Sa puntong ito, maaga pa para masabing sigurado. Ngunit malinaw ang tatlong bagay. Legal ang paghahain ng bagong reklamo matapos ang one-year ban. 2. Nasa kamay ng Kamara kung susuportahan ito ng sapat na bilang ng mambabatas. Politika, hindi lang ebidensya, ang magdidikta kung usad ito. Kung walang sapat na kongresistang pipirma, mamamatay ito sa komite. Kung makakuha ng critical mass, posibleng humarap muli si VP Sara Duterte sa Senado. Sa ngayon, dalawang bagong impeachment complaint ang naisampa. Civil society groups ang naghain. Wala pa sa Senado. Nakasalalay sa Kongreso kung usad o hindi. Kung ikaw ang kongresista, pipirma ka ba para umabot sa Senado ang impeachment ni VP Sara Duterte? Oo, para sa accountability. Hindi, dahil politika lang ito. Ipaliwanag ang sagot sa comments. Civil discussion lang tayo. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edocs DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan, dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam.